Mabigat ang hamon sa ating institusyon ang maging bawat isa sa atin. Masakit mang tanggapin, pero ito ang katotohanan. Talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Mahirap ang sitwasyong kinakaharap ngayon ng Kamara. Ito ang inamin ni House Speaker Bogie D. III matapos maramdaman na talagang bumaba na ang tiwala ng publiko sa House of Representatives. Sa kanyang talumpati kaninang umaga sa flag raising ceremony ng House of Representatives, sinabi ng House Leader na ito ang masakit na katotohanan na kailangan nilang tanggapin. Bunsod ng kontrobersya na kinakaharap ng ilang miyembro ng Kamara, may ilan umanong kawani ng House of Representatives na nangangamba sa kanilang seguridad. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagko-commute papunta dito sa Kongreso. Kaya umapela ito sa mga kasamahan sa House of Representatives, pagbutihin pa ang trabaho at ibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Kasabay naman ito ang pagkilala sa House employees para maipasa ang bawat panukalang batas at maisagawa ang sesyon sa plenaryo ng Kamara. Gayon din ang bahagi ng mga ito sa budget deliberations. Sa mga araw na nakaraang ng mga pagdinig ng ating budget, hanggang madaling araw, nandun pa rin kayo, patuloy na nakasuporta at nagsusumikap. Samantala, wala namang tugon si Speaker D nang tanungin kaugnay ng mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na snap elections dahil sa kawalan na umano ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Naniniwala naman ang Makabayan Bloc na pagliliis lamang ng atensyon mula sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian ang panawagang snap elections. Anila, ilusyon ang pagtugon sa korupsyon sa pamamagitan ng electoral process na pinamamayanihan ng political dynasties at tiwaling politiko. Itinuturing din nilang distraction ng panukala at paraan para pahupain ang protesta ng taong bayan. Dagdag pa ng mga ito, hindi tutugunan ang ugat ng korupsyon ng snap election na pagbabago lamang ng personalidad nang hindi binabago ang sistema. Hindi rin inayunan ng iba pang kongresista ang panukalang snap elections. Baka nga dahil sa snap election na proposal, baka maka-evade pa ng accountability yung mga dapat panagutin. Huling nangyari ang snap elections noong panahon pa ng martial law. At kakaiba yung sitwasyon na yun dahil ang umiiral nun ay batas militar nga. I don't think we see any similar situation at present. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.